Sa atin pong bulletin, makikita po ninyo ang gabay o ang balangkas ng ating pag-aaral sa araw na ito. Nandyan din po yung mga cross-reference verses na baka hindi po natin maaral lahat. So iniiwan po natin yan sa inyo para inyong iuwi at para inyong mapag-aralan sa inyong mga tahanan. So wag niyo pong iiwanan sa upuan ninyo ang bulletin natin, no? Kung mapapansin din po ninyo, meron pong flyleaf na kasama yan, ang ating bulletin, at meron pong guide kung paano natin pwedeng i-share ang gospel sa ating mga kaibigan. Nakalagay dyan yung truths about life and death. Ang kailangan nyo lang gawin ay basahin yan sa kanila, no? Kapag binigyan kayo ng Panginoon ng pagkakataon na sila ay bahagi na ng mabuting balita ng kaligtasan, yan po ang pwede ninyong gamiting gabay. So, buksan po ninyo yung outline, buksan po ninyo ang inyong Biblia at ating pag-aaralan ang mensahe ng Diyos sa atin sa araw na ito mula sa 1 Peter chapter 5 verses 5 to 7. Tayo manalangin saglit. Panginoon, sa aming kahinaan, hindi namin maipagkakaila sa inyo na mahina ang aming pag-unawa at madalas dahil sa aming kasalanan, madilim ang aming pagtingin sa inyong salita. Kayo nga po ang magbigay ng linaw ng pag-unawa sa amin at higit sa lahat ng kalakasan at kapangyarihan na sundin ang inyong mensahe sa amin sa hapong ito magmula sa inyong banal na salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagpapatuloy tayo mga kapatid sa ating One Another series, One Another Commands of the Bible, no? At ang ating pong topic ngayong hapong ito ay maging magpakumbaba sa isa't isa. Be humble towards one another, no? Maging magpakumbaba sa isa't isa. Panatiliin niyo pong nakabukas ang inyong Biblia sa 1 Peter 5, no? So if you're using the Pew Bible, basta iwanan niyo lang pong nakabukas doon. Kung minsan po maganda na actually nakabukas yung Biblia sa atin, lalo na ngayon, meron po tayong titignan ng mga ibang talata na magbibigay ng linaw sa ating pag-aaralan ng mga talata sa hapong ito. Alam niyo mga kapatid, ang pagiging mapagpakumbaba ay mahalaga sa patuloy na pagkakaisa. Yung pagiging magpakumbaba, hindi ko po alam kung yung ating projectionist pwede niya ipakita yung isang quote na pinakita ni Pastor Larry kaninang umaga. Ayan. Ito po ay sa isang aklat na sinulat ni C.S. Lewis, isang British na philosopher and theologian. So magaling na manunulat. Yung mga bata sa inyo siguro pamilyar sa inyo yung Chronicles of Narnia. Siya po ang sumulat noon at napapaloob nga ron ng maraming magandang mga katuruan mula sa Biblia. At ang sabi niya tungkol sa humility ay ito. How is it that people who are quite obviously eaten up with pride can say they believe in God and appear to themselves very religious? I am afraid it means they are worshiping an imaginary God. They theoretically admit themselves to be nothing in the presence of this phantom God, but are really all the time imagining how He approves of them and thinks them far better than ordinary people. Whenever we find that our religious life is making us feel that we are good, above all, that we are better than someone else, I think, sabi ni Lewis, we may be sure that we are being acted on not by God, but by the devil. Napakasakit po. Basahin yung mga katagang ito, no? Pero totoo po na kung minsan itinataas natin ang ating sarili, nagkakaroon tayo ng magandang pakiramdam na tayo ay nagsimba, na tayo ay naglingkod, na tayo ay may alam sa Biblia kisa sa ating kapwa, at magmula ron ay naguugat ang pagmamataas. Pagka raw po nangyayari yun,
ang Diyos na ating sinasamba o nag-uudyok sa atin na gumawa nun, ay hindi na Diyos, kundi ang ating kaaway. So mga kapatid, napakahirap po nitong sermon na ito para sa isang taong mayabang. No? So para kung sinisermonan ang sarili ko. No? Kasi alam nyo, mayabang po ako. Hindi lamang po ako mataba, mayabang pa. No? Siguro dahil nga ako'y mataba at palagi akong tinutukso nung ako'y bata, para labanan ko yung mga tukso sa akin, nagiging mayabang na lang ako. No? So kung minsan po ganun, di ba, pag wala kayong good looks, confidence na lang. No? Para maiangat nyo naman ang sarili ninyo. So napakahirap po. Madali lang po i-sermon ang sermon na ito. Mahirap tanggapin at ipamuhay. Aaminin ko po sa inyo, sapagkat ang pagiging mapagpakumbaba ay mahalaga sa patuloy na pagkakaisa, pagkakasundo, at paglago ng isang iglesia. Kanina lamang po, nag-family conference tayo. Yung ilan sa inyo ay narito na napakinggan ninyo kung paano binibiyayaan ng ating Panginoon ang ating iglesia sa paglago. No? Sa pagpaplano po namin ng new visitors para sa church natin. No? Naglagak na po kami ng visitors kits para sa 600 na new visitors. Never po natin nabot yung number na yung 600 na yun. Alam nyo kung ilan ang naging bisita natin hanggang July? 589. Ubos na po yung visitors kits. Sa kapurihan ng Panginoon, siya po ay nagdadala ng mga kaluluwa sa atin. At dahil nga po dito, yan po ang kailangan natin ipagpatuloy. No? Napakahalaga po ng pagkakaisa. Napakahalaga ng pagpapakumbaba sa ating pagkakaisa. Mahalaga din to para maisagawa natin yung mga one another na command sa Biblia na ating matagal na pinag-aaralan na gusto nating ipamuhay. Kailangan ang pagiging mapagpakumbaba sa isa't isa upang ating mapaglingkuran ang isa't isa. Katulad nga ng ating sermon last week, mahirap po talaga na ituring ang iba na mas higit sa atin kung tayo ay mapagmataas. Mahirap po. Kailangan nating ibaba ang ating sarili, naalala niyo po, at itaas ang ating kapwa. So sa ating pong pag-aaral sa hapong ito, balikan po natin ang 1 Peter chapter 5 at makikita po natin doon ang unang punto ng ating pag-aaral, ang halimbawa ng pamumunong mapagpakumbaba. Ito mong sulat ni Pedro na ito ay sinulat niya sa mga nangagkalat na mga Hudyo na mananampalataya na. Ang tawag natin doon yung diaspora, yung ikinalat dahil sa persecution. Sila po ay mga Hudyo, lumaking Hudyo, sanay sa Old Testament, at sila ay nanalig na kay Kristo Jesus. At dahil sa kanilang pananalig sa Kanya, sila ay inusig at sila ay ikinala. So sumusulat si Pedro sa mga nangagkalat na mga Kristiyanong Hudyo. At sa kasalukuyan noon ay inuusig at tinutuligsa ng Roma. Mga kapatid, yung pong sulat na ito ay sinulat ni Pedro sa bukanan ng isang 200-year na period sa ating kasaysayan kung saan napakatindi ng persecution sa mga Kristiyano. Doon nga po sa mga sumusunod na araw ng mga taon, after niya sinulat itong sulat na ito, nakaranas ang iglesia ng ating Panginoong Hesus ng pag-uusig kung saan ang mga membro na ito ay pinapalamon sa mga mababangis na hayop sa gitna ng Coliseum sa Rome. Sila ay ginagamit bilang lampara at sinisindihan para ilawan ang mga pagpiesta ng mga Romans. Ganun po katindi yung kanilang hinarap na pag-uusig.
Kaya nga sabi niya sa chapter 4, hindi niyo po kailangan ibaling yung Bible niyo. Nandun din po sa page 1222. Sa chapter 4, verse 12. Chapter 4, verse 1. Since therefore Christ suffered in the flesh, sabi ni Pedro, arm yourselves with the same way of thinking, for whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live for the rest of the life in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God. Dine-encourage ni Pedro yung mga sinusulatan niya. So verse 12, chapter 4, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. No? Hinihikayat niya yung mga sinusulatan niya. Bakit nagdadanas sila ng paghihirap? Sabi niya, huwag na kayo masurpresa kung kayo inuusig, sapagkat inuusig ang ating Panginoon, dapat kayo iuusigin din. Sabi niya, but rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Meron pong kaluwalhatiang naghihintay sa lahat ng nakakaranas ng sakit, ng hirap para sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya sa verse 19, chapter 4, Therefore let those who suffer according to God's will. No? So meron talaga paghihirap na ayon sa kalooban ng Diyos. Therefore, sabi niya, sa lahat ng naghihirap ayon sa kalooban ng ating Diyos, entrust their souls to a faithful Creator while doing good. Ating pong iasa sa ating Panginoon. Ating pong ilagak sa kamay ng ating Panginoon ang ating kinabukasan, ang ating mga buhay, dahil siya ay faithful. At inaasahan na tayo will continue doing good. Kaya nga sa ganung konteksto, nagbigay siya ng mga halimbawa ng pamumunong mapagpakumbaba. Dahil sa gitna ng kanilang paghihirap, kailangan silang pamunuan ng mga pastor at elder na magiging tapat at mapagpakumbaba para sa paglilingkod sa kanila. Kaya makikita nyo rito ang mapagpakumbaba at mapagsakripisyong paglilingkod ng mga elders na sabi niya, kailangan ganito ang gawin ninyo. So, sabi sa verse 5, chapter 5, verse 1. So, parang therefore, dahil nga kailangan, ini-entrust ninyo ang sarili niyo sa Panginoon dahil sa paghihirap. So, I exhort the elders among you. Yung elders po ay isang office sa church, no? Ako po ay isang elder. Hindi lamang po dahil puti na ang buhok ko, kasi yung po ang ibig sabihin ng salitang elder. Gray-haired one, no? Nagpagupit po ako kahapon sa barbero. Ang sabi ng barbero sa akin, Boss, konti na lamang po ang itim sa buhok nyo. Sabi ko, praise God, may buhok pa ako. No? So yung iba nga po, wala na. Ay, sorry po kung meron po akong tinatamaan, hindi ko po sinasadya. No? Pero, gray-haired ones, ang ibig sabihin ng salitang elders. Sabi niya, I exhort the elders among you as a fellow elder, isang kapwa elder, and the witness of the sufferings of Christ. Nakita niya kung papaano pinahirap ang ating Panginoon, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Nakita rin niya ang kalwalhatian ng Panginoon sa Matthew 17 on the Mount of Transfiguration. No? Ipinilas ng Panginoon ang kanyang balat at ipinakita niya ang kanyang glory. Nakita ni Pedro yon. Sabi niya, shepherd the flock of God. Alagaan ninyo ang pastol ng Panginoon that is among you, exercising oversight, not under compulsion, hindi yung napipilitan kayo. So mga pastor, hindi dapat napipilitan, dapat voluntary, but willingly. As God would have you, not for shameful gain, hindi para sa salapi, but eagerly. No? Napakahirap po nitong standard na to. Not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. Alam niyo po ba, ganun kami pwedeng mamuno bilang mga pastor at elder? No? Kailangan po halimbawa ang aming buhay. Kaya nga po ang isang elder, kapag nanghihina o natisod o nadapa, no? Publicly nire-rebuke.
para makita ng lahat ang halimbawa ng kanyang pagsisisi. Sapagkat sa halimbawa ng kanyang buhay, maaari siyang maging halimbawa o example sa lahat. And when the chief shepherd appears, ito po ang aming motivation, you will receive the unfading crown of glory. Mahirap po ang maging elder o pastor sapagkat kailangan sila ay inaasahan na maglingkod sa pamumunong espiritual ng iglesia ng willingly, eagerly, hindi domineering, kundi mapagpakumbaba, humble, sacrificial, faithful service. Yun po ang inaasahan, magmula sa mga pamumuno. Bakit po inuna yon? Sapagkat sila ay mabuting halimbawa ng buhay na may pananampalataya. Inaasahan na ito ang paraan ng pamumuno ng mga pastor at elder, ang pagiging mabuting halimbawa sa lahat ng mga miyembro ng kapatiran. Kaya sabi ng may akda ng Hebrews 13:7, remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Obserbahan ang buhay, ang pamumuhay ng inyong mga elder sa gitna ng inyong paghihirap, sa gitna ng pag-uusig sa inyo bilang isang Kristiyano, sa gitna ng hirap ng buhay espiritual. Ang inyong halimbawa ay ang inyong mga pinuno na tapat, na mapagpakumbaba, na nagsasakripisyo. Obserbahan ninyo ang kanilang buhay and imitate their faith. Gayahin ninyo ang kanilang pananampalataya. Kaya napakahirap po mga kapatid, ang tumayo dito, baka inaakala ng iba, kailangan lang naman siguro ay magsulat ng magandang sermon at basahin. Mga kapatid, hindi po yun ang trabaho namin. Ang trabaho namin maging halimbawa. So kailangan po ang buhay namin diretso. Kailangan walang liko. Kailangan walang bahid. Nagagawa po lamang yan kung kami ay magpapasailalim sa kapangyarihan at kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi namin kaya ang ganitong klaseng halimbawa. Kaya makikita natin sunod mga kapatid ang panawagan na magpasakop at magpakumbaba. So verse 5, nakarating na po tayo sa verse 5. Likewise, sabi niya, you who are younger. Tapos sinabi niya later on, likewise, you who are younger, be subject to the elders, clothe yourselves, all of you. So ang tinutukoy niya, likewise, you who are younger, yung mga nakababata, kasi ang una niyang binigay na example ay mga elders. So yung mga nakatatanda dapat mapagsakripisyong halimbawa ang kanilang buhay. Yung mga younger, sumunod kayo sa kanila. Gumaya kayo sa kanila. Hindi lang yung mga younger, kundi all of you. Makikita niyo po yung all of you dun sa verse 5. So likewise, you who are younger, tas sinabi niya, all of you, clothe yourselves in humility. No? So ito po ay para sa lahat, lalo na dun sa mga bata. Kasi kung minsan, yung mga bata sa mga miyembro, no? Yun yung mga maraming kaisipan, yun ang maraming energy, yun ang masikap, no? Masigasig, at kung minsan mapusok, mapanlaban. Kaya minawarningan niya yung mga bata, medyo hinay-hinay lang kayo, magpasakop kayo sa mga elders. Sapagkat ang mga elders, kahit papano, mas marami silang karanasan sa inyo. So ang kanyang inutos, magpasakop. Be subject to the elders. Yung salitang be subject to, alam nyo na po yun, sa ibang salin, submit, ang translation po yun. Alam na po natin kung ano ibig sabihin ng submit. Yung salitang Griego na hupotasso, ang ibig po sabihin nun, to line up under the authority of. Ang ibig lamang po sabihin, pumila kayo sa ilalim ng otoridad ng mga namumuno sa inyo.
So maging magalang sa kanila, sundin sila, huwag niyo silang pahirapan. Ito ay pinag-uutos sa lahat ng miyembro ng isang kapatiran na pinamumunuan naman ng tapat at mapagkalinga na elders. So kung yung mga elders nyo, katulad ng verses 3 to 4, ay nangangalaga sa inyo, shepherd the flock of God, exercising oversight, not for shameful gain, willingly, eagerly, not domineering. Yung po ang responsibilidad ng mga elders, ng mga pastor. Ang responsibilidad ng mga nakababata at ang mga miyembro ng kapatiran ay sumunod. Sumunod, magpasakop, submit, fall under, line up under the authority. Sumunod tayo sa kanila. Sabi po yon sa Hebrews 13:17. Pagkatapos sabihin ng may akda ng Hebrews sa verse 7, na consider the outcome of their life and imitate their faith. Pagkatapos niya sabihin yun, sinabi niya sa verse 17, obey your leaders and submit to them. Parehong salita, puputaso. Submit to them, line up under them, for they are keeping watch over your souls. Yan po ang responsibilidad ng mga pastor at elder ng church. By the way, isa pong tao yon, yung pastor at elder ay pareho. Malapit na po tayong humirang ng mga elders at deacons ng ating church. So yung mga elders at mga pastor, pareho po yun. Ako po ay pastor, ako po ay elder. No? Sa ibang salin ng Biblia, bishops, obispo, no? Sa Tagalog. So ako po, obis po ako. No? Matagal ko ng joke yun. Siguro bago kayo, kaya tinawanan nyo pa. Obispo, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Kami po ang mananagot sa Diyos sa mga kaluluwa ninyo. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Walang pakinabang po kung kayo ay hindi susunod. At puro pagpapala kung kayo ay susunod. Sa mga elders na matapat, mapaglingkod, mapagpakumbaba, at mapagkalinga. So yun po responsibilidad ng elders, ang responsibilidad ng nakababata at ang kongregasyon ay ang sumunod. Obey your leaders. Alam nyo, meron din pong kahalagaan talaga yung pagsunod sa matatanda. Psalm 71, 17 to 18. Ang wika ng isang salmista, O God, from my youth you have taught me, and I still proclaim your wondrous deeds. Meron po tayong mga kasama dito na mula pa sa inyong kabataan, nandito na kayo sa GCF. Dito na kayo lumaki. Dito kayo nag-Sunday school. Dito kayo nag-kids life. Dito kayo nag-youth life. No? At yung iba sa inyo, tumanda na, naglingkod na sa Panginoon, naglilingkod ngayon sa ating leadership. Purihin ang Panginoon sa inyo. So sabi ng psalmista, O God, from my youth you have taught me, and I still proclaim your wondrous deeds. So even to old age and gray hairs, O God, do not forsake me. Bakit? Until I proclaim your might to another generation, your power to all those to come. Yun po ang responsibilidad ng tumatanda sa pananampalataya. Yung mga matatanda sa iglesia. So mga kabataan at mga miyembro ng kapatiran, sumunod kayo sa kanila. Yung pong submit ay isang napakalaking tema dito sa 1 Peter. Para sila ay magkaisa sa ilalim ng pag-uusig ng gobyerno sa kanila, kailangan nilang mag-submit. Meron pong authority structure ang ating Panginoon. Meron pong isang balangkas ng otoridad na kailangan sundin para magkaayusan ang lahat. May kaayusan po siyang idinisenyo para sa atin. Kaya sa chapter 2 verse 13, dito po sa 1 Peter, sabi niya, be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good.
magpasakop daw po sa gobyerno. Kahit hindi nyo binoto, kahit hindi nyo kinampanya, kahit hindi nyo type, kahit hindi nyo gusto. Ang atin pong responsibilidad bilang mga Kristiyano ay magpasakop. Kanino pa? 1 Peter 2:18. Servants. Pwede nating i-translate, employees. Be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. Meron po ba kayong napakahirap na boss? Yung boss na parang gusto niyong sakalin, na palagi niyong pinananalangin, araw-araw ipinanalangin niyo yung boss na yon, na kunin na siya ng Panginoon. Meron po ba kayong ganyang boss? Kailangan po natin magpasakop sapagkat kaayusan po yan na dinisenyo ng Diyos. Kahit sa pamamahay, likewise, wives, be subject to your own husbands. Pareho din po. Line up under the authority of your husband. Meron pong disenyo ng otoridad na isiginawa ang Panginoon kahit sa pamamahay. Sa verse 7 ng 1 Peter 3, ang sabi po roon, likewise, husbands, ito na mo, ganito po kayong magpapasakop, mga husbands. Live with your wives in an understanding way. Tayo mga Pilipino, alam natin yung ibig sabihin ng understanding. Di ba? Alam natin yon, di ba? Parang under the saya. Di ba? Understanding. Bakit? Sabi niya, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel. Bigyan ng respeto, bigyan ng dangal ang ating mga asawang babae. Since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Mga asawang lalaki, baka kayo may pinapanalangin kayong bagong sasakyan. Kaya hindi pinapakinggan ng Panginoon, dahil una sa lahat, bakit ba kayo nananalangin ng bagong sasakyan? Pangalawa, baka hindi nyo binibigyan ng dangal, hindi nyo pinangangalagaan ang inyong mga asawang babae. Submission po ang disenyo ng Diyos para sa kaayusan ng lipunan. So, kailangan magpasakop. Pangalawa, magpakumbaba. Tingnan pa rin natin yung verse 5. Ang sabi doon, clothe yourselves, all of you. So dito, alam na natin na lahat ng miyembro ng iglesia, tinutukoy niya, clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. Alam nyo, kakambal ng pagpapasakop ang pagpapakumbaba. Kung hindi po tayo magpapakumbaba, wala pong magpapasakop sa isa't isa. Sabi sa Ephesians 5:21, submitting to one another out of reverence for Christ. Para sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa ating pagmamahal at pagpupuri sa Kanya. Dahil sa ating pagrespeto sa Kanya, tayo'y dapat nagpapasakop sa isa't isa. One to another. Toward one another. Kung walang pagpapakumbaba, mga kapatid, hindi po tayo magpapasakop sa isa't isa. Yung pong salitang clothe yourselves. No? Napakaganda po niyang salita sa original language. Mahirap po ipaliwanag. Pero ang ibig po sabihin, parang itali ninyo around your waist ang inyong apron. Ang kasuotan ng isang lingkod. Ang kasuotan ng isang slave. Yun po ang ibig sabihin ng clothe yourselves. Tie an apron of a slave around your waist. Yun po yung original na language doon. Marahil dito naaalala ni Pedro ang isang scene, isang eksena na kanyang naaalala sa kanyang pag-iisip nang sila ay nagkaroon ng huling hapunan na kasama ang ating Panginoon. Ano nangyari doon? Ang sinasabi ni Pedro dito, maging parang alipin tayo sa ating pagpapakumbaba. Maging parang alipin. Kaya niya ginamit yung salitang yon na clothe yourselves. No? Itali ninyo ang apron ng isang alipin. Bakit? Anong naalala niyang example?
John chapter 13, verses 4 to 5. Tingnan po natin sa ating mga Biblia, John 13, yun po ang gabi ng Last Supper, yun po ang gabi na bago ipinagkanulo ang ating Panginoon. Sa John chapter 13, sabi doon, now before the feast of the Passover, so itong umpisa nung Last Supper discourse, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Paano niya ipinakita ang kanyang pagmamahal? During supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, alam na ni Jesus na si Judas ay maghuhudas. Alam na niya. Anong kanyang ginawa? Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God, anong ginawa? Rose from supper, he laid aside his outer garments, and taking a towel, tied it around his waist. Yung pong salitang yon ay pareho ng clothe yourselves. Itinali niya around his waist ang isang tuwalya upang hugasan ang maduduming paa ng kanyang mga alagad. Sabi niya sa verse 14 and 15, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet, for I have given you an example, that you also should do just as I have done to you. Kaya, para niya illustrate ang humility, sabi niya, clothe yourselves. Maging parang alipin kayo. Katulad ng ating Panginoon. Naging parang alipin siya. In fact, naging tunay siyang alipin. Naalala niyo sa Philippians chapter 2, yung ating teksto last week, sinabi doon, although he was in the form of God, yung salita pong form ay morphe. Ang ibig po sabihin nun, essence. Yung kanyang essence ay Diyos siya. He took the form of a servant. Yung salitang form doon ay essence din. Siya na Diyos, na tunay na Diyos, naging alipin na tunay na alipin. So mga kapatid, yung po sinasabi ni Pedro dito, ating pong gayahin ang halimbawa ng ating Panginoon. Dapat nating pangahalagahan ang ating sarili ayon sa kahalagahan na binigay sa atin ng Panginoon. Ang humility, mga kapatid, ang ibig po sabihin nun, naalala niyo po, to be lowly-minded. No? Mababa ang pag-iisip sa sarili, hindi ibig sabihin na parang wala kayong halaga sa inyong sarili. Hindi po totoo yun, sapagkat napakahalaga po natin sa ating Panginoon. Gaano kahalaga? Siya po ay namatay sa krus para sa bawat isa sa atin. Siya po ay nagpunta sa earth para siya ay mabuhay ng isang matuwid na pamumuhay. Para sa bawat isa sa atin, ganun po tayo kahalaga sa Panginoon. So ang ating kahalagahan ay nasa pagtingin ng Diyos sa atin. Hindi yung sarili nating pagtingin sa ating sarili. So, maging parang alipin, sabi ni Pedro. Maging tama ang tingin sa sarili. Yun ang sinasabi niya, in humility, clothe yourselves with humility toward one another. Maging tama ang tingin sa sarili. Sa Romans chapter 12 verse 3, ang sabi ni Pablo, for by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think. Huwag niyo iisipin na kayo ay mas higit sa kung sino kayo talaga. Sino ba tayo talaga? Tayo po ay makasalanan na iniligtas ng grasya ng ating Panginoon. Yun po ang ating identity. Huwag po natin iisipin na tayo ay higit doon. Ang kababaang loob natin ay dapat towards one another. O patungo sa isa't isa tayo magkakapatid sa pananampalataya. Napag-aralan na natin ito nung last time. Hindi ko na po ulitin. Ang sabi dito, maging mataas ang tingin sa iba. Yun po yung lesson natin last week, di ba? Philippians chapter 2 verse 3, do nothing from selfish ambition, no? Or conceit, or vain conceit, sabi nga sa original language, but in humility, count others more significant than yourselves. Esteem others
na worthy of your service. Ituring natin ng iba na karapat-dapat nating paglingkuran. Yun po ang ibig sabihin ng humility. Maging mataas ang tingin sa iba at maglingkod sa isa't isa. Yun po yung pinag-aralan natin last week. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Pangatlong punto po, ano ba ang pakinabang ng pagiging mapagpakumbaba? Kasi sa ating society, katulad nung sa society ni Peter noon, yung pong humility ay hindi katanggap-tanggap. In fact, kailangan mag-imbento ng mga apostol ng salita sa Griego, sabi ko sa inyo last week, di ba? Yung salitang tapeino prosune, humility po yon sa Ingles, lowly-minded. Hindi po ginagamit ng mga Griego sa kanilang diksyonaryo, sapagkat para sa kanila karumal-dumal po, karimari-marim, yung mababa ang tingin sa sarili. Hindi daw po yun cool, hindi po katanggap-tanggap. Kahit naman sa ating lipunan ngayon, no? Ang binibiyayaan, kung minsan, ang nare-reward, kung minsan, ay yung taong may angas, yung may dating, yung malakas ang dating. Diba? So kung minsan napipilitan tayo maging mayabang, maging assertive, sapagkat kung minsan, yung mga ganon, ang umaangat sa ating lipunan, sa mga kumpanya, sa mga korporasyon. Wala pong tao na nagsasabi na ako ay naging CEO dahil ako ay humble. Meron na po ba kayo narinig na ganon? Kahit sa lipunan natin, hindi po binibigyan ng premyo ang may kababaang loob. Kaya, tignan natin yung mga pakinabang ng pagiging mapagpakumbaba. Una sa lahat, ang pagpapala ng Diyos. Tignan niyo yung verse 5 ulit. No? Sabi sa verse 5 sa ating teksto, for God opposes the proud but gives grace to the humble. Yun po ang ating motivation. Hindi po para sa palalo ang grasya ng Panginoon. He opposes the proud. Yung po salitang ginamit sa opposes, military term. Parang naglagay siya ng isang linya ng mga sundalo laban sa iyo. Yung po ang ibig sabihin ng word na yun. Ayaw natin na gawin ng Diyos sa atin yun, di ba? So dapat yun ang motivation natin na hindi maging proud. Galit ang Diyos sa mapagmataas at palalo. Alam natin yun. Yun ang naging kasalanan ni Satanas. Isaiah 14 verses 12 to 15. Sabi niya, I shall. Paulit-ulit siya. At dahil doon siya ay binagsak ng Diyos. Ezekiel 28:17. You became proud in your splendor, sabi ng Biblia. So siya ay binagsak ng Diyos. Galit ang Diyos sa mga nagmamataas. Proverbs 6:16. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to Him. Ito yung 7 deadly sins. No? Kung napanood po ninyo yung pelikulang 7 na starring Brad Pitt, medyo malungkot po yung pelikulang yun, wag nyo na lang panoorin. No? Pero 7 deadly sins ang kanyang binigay doon. Anong una? Verse 17, Proverbs 6, haughty eyes. Yung mayabang, mapagmataas na tingin sa sarili. Proverbs 8:13, the fear of the Lord is hatred of evil, pride and arrogance, and the way of evil and perverted speech I hate. Galit po ang Panginoon sa mga mayabang at palalo, sapagkat ang pagmamataas ay pagre-rebelde sa Kanya. Hindi ba po yun ang kasalanan ni Eva sa Eden? Sabi sa kanya ng demonyo, did God really say that you will die? Sinabi niya, kaya sinabi ng Diyos yun because He does not want you to be wise in your own eyes. Kaya si Eva, naisip niya, maganda ito, di ba? The lust of the eyes, no? Parang masarap kainin. The lust of the flesh. Magiging para akong Diyos. The pride of life. 1 John 2:15, di ba?
the lust of the eyes, the lust of the flesh, the pride of life, ang tatlong pinaka-grabe nating kaaway sa buhay. Yung po ang ginawa ni Eva. At ano yung huli? The pride of life. Magiging katulad ako ng Diyos. Kaya akala ni Eva, pag kinain ko itong mansanas na ito, magiging katulad ako ng Diyos, lalong napariwara ang buong sangkatauhan. Mga kapatid, hindi para sa palalo ang grasya ng Diyos, kundi para sa nagpapakumbaba. God opposes the proud and gives grace to the humble. Sabi sa James 4:6, but He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kinote siya ni Peter, kinote siya ni James. Saan ba kinote yun? Proverbs 3:34. Ang sabi ng Proverbs 3:34, toward the scorners He is scornful, but to the humble He gives favor. To the humble, He gives favor. Kasama dito ang pagpapalang espiritual, katulad ng kalakasan sa gitna ng pagsubok, tagumpay laban sa paghihirap, pagkakaroon ng positibong ugali sa gitna ng magulong sanlibutan. Yan po ay pagpapala ng Diyos. Kasama din dito, ngunit hindi palagi, ang mga pagpapalang temporal, ang mga pagpapalang material, katulad ng kasapatan sa ating mga pangangailangan, kalusugan ng ating pangangatawan at isipan, kalakasan para sa paglilingkod sa Panginoon at sa ating kapwa. God gives grace to the humble, hindi to the humbug. No? To the humbug, He opposes. Ililina niya ang kanyang army laban sa inyo. So, yan ang unang pakinabang, ang pagpapala ng Diyos. Ang pangalawa ay ang pagtataas ng Diyos. Tingnan niyo yung verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you. Ano ba ibig sabihin nun, Pastor? Yung mighty hand of God ginagamit sa Old Testament para ipakita ang kalakasan at ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang paghahari, yung kanyang otoridad, yung kanyang soberenya. Ang yung pong ibig sabihin, humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Ipasailalim ninyo mga kapatid ang inyong sarili. Saan? Sa kanyang mapagpalang kamay. Saan? Sa kanyang makapangyarihang kamay. Saan? Sa kanyang kalooban at paghahari sa inyong buhay. Magpasailalim sa kalooban ng Diyos. Bakit? Because at the proper time, He may exalt you. Magpasailalim sa paghahari ng Diyos. Yun po ang sinasabi ng Biblia sa James 4:10. Humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Pangako po, sigurado. Humble yourself before the Lord. Umasa sa kanyang kalooban. Ipasailalim ang inyong kalooban sa kanyang kalooban. Huwag niyong ipilit yung gusto niyo. Labag sa kanyang kagustuhan. He will exalt you. Kayo ay itataas niya. Matthew 23:12, whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Isang napakagandang pangako. Ano bang nire-require ng Panginoon sa atin? Micah 6:8, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. To walk humbly under your God. Yung pong hinahanap niya sa atin. Na maging tunay ang kanyang mga kalooban para sa atin, sapagkat yung mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon, yung mga nagpapasailalim sa kanyang kalooban, yung sumusunod at nagpapasakop sa kanyang kalooban, mga kapatid, sabi natin, ang sabi ng Biblia sa Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good. Ganun ba, Pastor? So, yayaman ako. Magiging malusog ako. Mawawala yung aking sakit sa likod. Magiging diretso ulit ang lakad ko. Papayat ako. Lulusog ako. Yung ba ang good? Ang sabi dito, all things work together for good for those who are called according to His purpose.
Ha? Ano bang purpose ni God? Eto, verse 29. For those whom He foreknew, minahal niya magmula sa umpisa pa ng panahon. He also predestined, kanyang hinirang, to be conformed to the image of His Son in order that He, si Kristo Jesus, might be the firstborn among the many brothers. Ano ang good yung maging katulad tayo ni Kristo Jesus? So yung mga nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kalooban, ang pangako sa atin, magpapasailalim tayo sa kanya, magpataas sa kapangyarihan ng Diyos. Isaiah 57:15, pangako niya ito. Sabi niya, for thus says the one who is high and lifted up, ang ating Panginoong Diyos, who inhabits eternity, whose name is holy. Panginoong Diyos yun. I dwell in the high and holy place. Gusto natin makarating doon, di ba? I dwell in the high and holy place, sabi ng Diyos. Etong magic. And also with Him who is of a contrite and lowly spirit. Tapeno prosune. Yung humble. Also with Him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Yung mga nagsisisi, yung mga nagpapakumbaba, yun ang kanyang itataas. Sabi sa Isaiah 66:2, all these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look. Ako ang Panginoon, ako ang gumawa ng lahat. Ito ang taong papansinin ko, sabi niya. He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Yung may takot sa kanyang salita. Yun ang kanyang papansinin. Yun ang kanyang itataas. So, pangatlong dahilan kung bakit dapat tayo magpakumbaba, ang pangangalaga ng Diyos. Sabi sa verse 7, napakagandang pangako. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Ang sinasabi niya, ibigay sa kanyang ating mga pagkabalisa. Casting, yung pong, alam niyo yung pagod na kayo sa mga problema ng buhay at pag-uwi ninyo sa tahanan ninyo, gusto niyo lang na maramdaman ang pagmamahal ng inyong mga mahal sa buhay at kayo'y parang malulugmok na lang sa kanila, sa kanilang pagyakap. Mas masarap pa doon yung casting all of your anxieties before the Lord. Kayo ba ay may mga agam-agam sa buhay? Kayo ba ay may mga worries? Cast all your anxieties on Him. All, mga kapatid, lahat. Problema sa pera, problema sa kaugnayan, problema sa relationship, problema sa trabaho, problema sa eskwela. All your anxieties. Sabi niya, cast all your anxieties on Him. Alam niyo kung bakit? Ito ang maganda eh. Ano yun? Dahil siya ay Diyos? Hindi. Dahil siya ay makapangyarihan? Hindi. Sabi niya, because He cares for you. He cares for you. Kaya tanggapin ang kanyang pagkalinga. Mga kapatid, ang pagiging mapagpakumbaba, dito po ako magtatapos, ay nag-uugat sa pagpapasakop natin sa paghahari at pamamahala ng Diyos sa ating mga buhay. Doon po nag-uumpisa ang humility. Kapag tayo'y nagpapasakop sa Kanya, nagpapailalim sa Kanyang paghahari. Kayo ba ay nagpapasakop na sa paghahari ng Diyos? Kayo ba ay nagpapasailalim na sa salita ng Diyos? Kayo ba ay sumusunod at tumutulong sa mga hinirang ng Diyos na inyong mga pastor at elders? Mga kapatid, hindi ko po sinasabi ito para maging sikat ako. Hindi ko sinasabi ito upang magkaroon ng kapangyarihan sa inyo. Hindi po. Sinasabi ko po ito sapagkat sa pagpapasailalim natin sa pamamahala ng Diyos at sa Kanyang mga hinirang at sa Kanyang salita, tayo po ay makatatanggap ng Kanyang kalinga.
Mga kapatid, sa kanyang pagliligtas at paglingap sa atin, maitatama natin ang tingin natin sa ating sarili. Huwag tayong maging mapagmataas sapagkat tayo'y makasalanan lang na niligtas niya. Upang ating maitaas naman ang tingin natin sa iba. Hanggat mataas ang tingin ninyo sa inyong sarili, hindi kayo kailanman titingin sa iba. At kung hindi kayo titingin sa iba, hindi kayo magpapasakop, hindi kayo magpapakumbaba. At yun ang importante sa lahat. Tandaan ninyo mga kapatid, tinatanggihan niya ang nagmamataas. Ngunit, hindi niya matatanggihan ang nagpapakumbaba. Hindi niya matatanggihan. Sapagkat ipinangako niya. You will be exalted, sabi niya sa James 4:10. Humble yourselves and you will be exalted, sabi niya sa Matthew 20:26. Humble yourselves and you will be exalted, sabi niya sa Luke 18:14. Paulit-ulit niya sinasabi mga kapatid. Humble yourselves under the mighty hand of God because in due time, at the proper time, He will exalt you. Kailan yon, Pastor? Kung kailan niya gusto. Hindi yung kung kailan mo gusto. He will exalt you at the proper time. Kailan yung proper time? According to His time. Siya lang ang nakakaalam. Ano ang ating gagawin? Katulad ng inabit natin kanina, they who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita sa amin sa hapong ito. Nawa kami ay makasunod. Napakahirap, O Diyos. Napakahirap na tunay ang inyong pinapagawa sa amin. Napakahirap na ibaba ang aming sarili at itaas ang iba. Napakahirap magpasakop. Napakahirap magpakumbaba. Sapagkat ang aming lipunan, hindi binibigyan ng kahalagahan ang pagpapakumbaba. Ngunit Panginoon, kami ay hindi kabahagi ng mundong ito. Kami ay sa iyo. Kami ay magpapasailalim sa inyong makapangyarihang kamay upang sa takdang panahon, kami ay inyong itataas. O Diyos, maging totoo nawa ito sa aming mga buhay, sa aming puso't isipan, at sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, kayo nawa ang malwalhati sa aming pagsunod sa inyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.